Another transport strike is underway today as drivers and operators protest the continued rise in fuel prices. Let's go live now to mobile journalist Arles de los Santos, who is monitoring the situation in Quezon City. Arles, sino ba ang nagli-lead nitong transport strike? Madami bang sumali? Angela, Diego, nandito tayo ngayon sa Cubao, sa Quezon City, kung saan ngayon, kung makikita ninyo sa aking likuran ay nandito nakaposte yung No to Oil Price Hike Coalition na ito ay samahan ng mga tsuper at mga manggagawa kung saan kanilang ipinapanawagan nga yung kagyat na pagbasura ng pamahalaan sa Oil Deregulation Law. Gayon din yung pagsuspindi nga sa excise tax at VAT ng langis dahil ito daw yung patuloy na nagpapabigat sa araw-araw na krusada ng mga tsuper sa kalsada. Ngayon nga, ilang beses na natin naibalita sa pag-cover itong mga kilos protesta at tigil pasada na maliit na yung kinikita ng ating mga tsuper. Kung makikita ninyo dito sa ating screen, kanya-kanya mga placard, ang kanilang mga bitbit, kaya ng pagbasura ng Oil Deregulation Law at syempre yung anila ay budol at kapagalan o pagkamanhid ni Pangulong Bongbong Marcos dito daw sa kanilang mga nararanasan. So dito sa ating likuran, bibigyan ko lang kayo ng mabilis na tour. Makikita ninyo dito, pati yung mga mangingisda actually ay kabahagi ng pagkilos na ito. Meron silang mga, ito pamingwit to pamingwit. Ito pamingwit ito na meron ding sulat ng tigil ang Oil Deregulation Law. And then, yung sitwasyon naman dito, ito yung halos kinain na nga nila, yung portion lang naman ng isang kalsada dito sa Quezon City na kung saan ilalim lamang ito ng LRT, and then inoobliga nila, niyayaya na magpusina yung mga tsuper para nga makiisa sa kanilang panawagan. So bibigyan ko pa kayo ng medyo mas malayo-layo pa na tour dito. So meron din dito yung iba pa nilang mga tarpaulin at mga paraphernalia for their campaign na syempre bitbit yung kanilang mga panawagan. At alas 3 pa lamang ng umaga ay nandito na agad sila at inaasahan nga na magpapatuloy ang kanilang kilos protesta hanggang bukas Biyernes. Pero pwede pa raw yan na masundan pa nga kapag ito ay hindi agad na-actionan ni Pangulong Bongbong Marcos yung kanilang mga panawagan. Arles, alam naman natin yung Oil Deregulation Law is yung pagbasura dito ay medyong at this point suntok sa buwan. Ang inaabangan natin yung excise tax suspension tsaka yung VAT. Pero ang take-home pay ba ng mga drivers ngayon ay sapat pa sa pangangailangan nila daily? And if hindi matugunan yung mga lahat ng hinihingi nila, ano ang plano nila gawin? Kasi madami ng drivers yesterday, napansin ko Wednesday, pero medyong konti na lang ang traffic yesterday. Tama ka dyan, Diego, konti na yung traffic yesterday kasi kahapon, yung ilan ng mga tsuper na nakakuha na ng ayuda mula sa DSWD ay hindi na raw dumiretso sa kanilang pamamasada. Kaya parang nung in-announce pa lamang ng Manibela at ng Piston at ng No to Oil Price Hike Coalition yung kanilang malawakang kilos protesta, sinabi nga nila na baka Wednesday pa lamang daw ay maramdaman na ito ng publiko at nakita natin yan sa maraming pangunahing kalsada sa ating bansa. Kaya hindi daw ito yung parang ikinagulat na rin ng ilan ng mga tsuper. Pero kung kukulangin nga na magpapatuloy yung kanilang maliit na kita at yun nga sinabi mo na matagal-tagal pa at suntok sa buwan yung pagbasura nga sa Oil Deregulation Law, yung ilan ayon sa kanila wala raw silang option kundi magpatuloy. Pero sa kabila ng kanilang pagpapatuloy at syempre yung willingness na alalayan yung ating mga commuter, mamamaluktot na lamang daw sila. Pero para mas mabigyan ng mukha ang sitwasyon na yan, may ipapakita ko sa inyo dito. Ito yung mga kababaihan ng strike na kung saan sila yung mga asawa ng mga tsuper. Ito si Ate Eva at si Ate Janet. Papasok tayo dito sa kanilang jeep. Ito yung, I guess, yung tinatawag natin na kusina sa kalsada. Ito, Angela at Diego, meron silang mga galon ng tubig, mga kawali. Ayan, as in kusina talaga ito sa kalsada. And then yung kanilang mga ingredient na nandito. And then ito, pag binuksan natin ito, yan, ito, naku, mainit Ito, tubig yan, pero dyan na rin sila nagsaing kanina. And then yung mga napagsaingan at yung bigas ay nandito sa unahan. Tignan nyo, meron pang ang takureno. At sa loob yan, lahat ng jeep, sila ay kaasawa actually ng mga tsuper
nakasama na rin sa mga apektado nito at ang sideline nila para makatulong sa kanilang mga asawa ay sila yung nangungundoktor. So, kausapin natin si Ate Eva. Ate Eva, anong oras pa po kayo nag-start na pumunta dito at ano po yung inyong karanasan ngayon? Alas 6 ng umaga. Bakit niyo po pinili na sumama sa inyong asawa sa kilos protesta ngayon? Para po susuporta. Para ano ba? Dilinggin na ng Pangulo na baba na yung diesel. Para maayos na yung kita namin. Magkano na lang po ba yung nauuwi ng inyong asawa at sapat po ba ito sa pang-araw-araw ninyo? Nabanggit niyo po kanina, may 4 po kayong anak. 300 pesos. 500 ang pinakamataas. Mula nung nag-start itong sapat po ba yun? Yung 300 pesos sa araw-araw, magkano po ba yung binabaon ng mga anak? 20-20 lang po. Pero dati, 100. so kung pag-i-stick kayo doon sa 100 na everyday, 4 silang nag-aaral, kulang yung 300. Opo. Kaya nga 20-20 na nga lang po eh. Mas lalakad na lang po sila. Para pambili lang po nila ng ulam nila sa school. Okay. Andito naman yung isa pa nating kasama, Angela, Diego, no, si Ate Janet. Si Ate Janet ngayon nagpapak naman siya ng mga pagkain. Ito yung naka-styro dito na pagkain para sa mga tsuper at iba pang mga grupo na nandito. No? Ate, pasawa nyo naman po magkano yung pinipita sa patpok mo ba? Dati, gumita pa kami ng 700. Ngayon, bumaba na kami 200 hanggang pinakain na 400. Mag-gross kami na 3,000. Mag-gasolina naman kami 2,1, 2,4. Magkano yung natira, yun na yung pang-gasto namin. Hindi pa rin sapat kasi bayaran ng tubig, ilaw, bahay, baon ng mga bata. Ang bata ko nag-aral, 3 pa. May kuleyo ako, 2 elementary, isang high school. Yan. Pala sila, pa. Nakabayad na po ba kayo ng renta ng bahay ngayong buwan? Renta ng bahay. Ang renta ng bahay namin, 7,000. Ngayon, mabuti na lang yung mayari ng bahay, naintindihan niya kami, nag-iusap ako. Ay, baka pwede kalahati na muna kasi hirap ng biyahe. Yung kalahati, inuutay-utay ko binibigay. Kasi wala eh. Hindi ko pinita na ngayon. Lalo sa taas ng cellphone. Alas 3 na kanina, pumunta na kami dito para suportahan yung asawa ko na sweldo sila. Kasi wala talagang kumita eh. Walang kita. Sabi niya, pag uwi siya, wala talaga sabi niya. Sabi ko, baka naman, sabi ko, wala. Sama ka para alam mo. Ano yung nakita nyo nga po? Ako nga po, kasi ako nag-aabot ng pamasahe. Tapos pag nahuli pa sa kalsada, violation pa, tubos pa, wala na. Kung talaga ang pera. Okay. Naitigit pa Alright. ng pala. So far, ayan yung situation dito ngayon na Angela at Checo. All right, Arles, thank you for that report. That was mobile journalist Arles de los Santos reporting live from Quezon City.